umaga sa inyong lahat na naman. So nandito naman ako nagbabalik all about my bonsai materials here in our place. That's what I'm doing now, what I'm working today. So ito sa sampalok ko, bonsai materials, tapos kaunti na lang yung mga dahon because napuno na ng gamot or ugat sa ilalim. So subject for repotting. Ito that's sampalok. Then ito ang ano lang tawag nito, podocarpus is update lang. There are parts are wired there na ano, yan, na globo na siya. So ganito kahirap yung magawa ng bonsai. So this all of this bonsai materials will take matagal pa ito. So siguro abot pa ito ng mga 5 years or 7 years or 10 years pa bago ito matapos. So dami nito, mga around ilan ba ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So itong mga materials kong ayusin ngayon, tatanggalan ko ng mga wire at saka i-rewire ko ulit, tapos i-depulit ko para hindi ako mahirapan sa pag-wire. Mga 12 pieces sila. So hindi ko ito mabibidyohan kasi ang isi-share ko sa inyo ngayon is about my yung tawag natin acacia. So yan, halos it takes siguro mga around 5 months na siguro ito. So ganito na nangyari, may area, mga lugar na ng lubon, then may mga iba namang hindi na lubon. So ang kailangan ko dito para, kasi ano ito is hindi basta siya so masama, pag i-wire mo then tanggalan mo ng wire, babalik din siya sa pag-straight. So kailangan pang patigasin yung punuan niya para hindi na siya bumalik. So nakaganda lang ditong podocarpus na bonsai materials is hindi siya basta mamamatay. So ang i-share ko sa inyo as for today naman is may acacia na tatlo lang ang iniwan ko kasi ang hirap mag parang yung iba ayaw nilang magbonsai ng ganyan na acacia. So may video ako kanina, tapos idugtong ko na lang yung pag-trim ko na lang. I think acacia is pwede trimming na lang ng trimming kasi pag i-wire mo mas dali man siya mabali. So let's go. So ito na po yung nakuha ko doon na isa sa mga collection ko na bonsai materials with it's called acacia o tinatawag na acacia. So I don't know kung anong klaseng acacia ito, maybe this is Philippine acacia. So marami itong mga malalaking puno dito sa aming lugar. Mayroon ng mga around 100 years old na. So ang bala ko is kung nasa isip ko pala is yung magkolekta ako ng lahat ng mga hardwood na. So mayroon akong kamagong, mayroon akong nara. So hindi ko parang matawag nating bonsai kasi nilalagay ko sa pot, pero hindi ko pwede malagay sa lupa kasi salit na itong lugar namin. So ito ang itsura niya. So ang acacia here for ito. So kung pwede man, lalo na sa gabi, matulog man ito paggabi. So hindi magandang tingnan, tapos mahirap ka magpaliit ng dahon. So makikita ninyo dyan yung mga puno, malaki na siya ng kaunti, pero tingnan mo gaano kahaba ang taas. So maganda ito gawing imperial. Ito pa yung isa, oh. Yan, gaano kahaba, oh, grabe ang taas, oh. So gawin ko na lang dyan is gupit-gupit na lang.
So ito na yung itsura ng aking acacia bonsai materials. So maganda lang siya sa ano niya puno kasi sobrang tanda na. So talaga matanda na ito talaga kasi maliit pa to, kinuha ko lang tapos ilagay ko lang doon sa likod, pinabayaan hanggang naging ganito kaya nagka-problema itong mga form niya. Kasi ang mangyari nito like this one here, wina-wire ko tapos mamatay kung kasaka i-wire mo ito, bigla na lang mamamatay kaya parang na-discourage ako nito. Ang ginawa ko na lang nito is for collection na lang kaya tatlo na lang ang iniwan ko with this materials which is our acacia. Tapos matutulog pa ito tignan mo naman yung mga dahon niya yan, pag iano mo mag-move siya yan, tumiklop. So this is one of ito ang isa sa malaki ko na bonsai materials which is acacia. Another one here, exposed root acacia. Ang nangyari kahapon kaya ito na lang ginawa ko, may nag-lawn mower then nalaglag, so makita nyo hindi na siya naka-straight, nakatagilid, tapos yung lupa dito marami doon sa kabila kasi ako talagay ko nabunot kaya inayos na lang nila, binalik. So ngayon ginawa ko, kinuha ko na lang, tapos nakita ko naman na sobrang taas nitong. So, yun ang dahon ng mga acacia. Pag mabonsai ka na acacia, ang laki tapos ang haba pa or haba man naman mataas. So, ito sa another bonsai materials which is called acacia. So this is or ito ang pangatlo na acacia bonsai materials ko. So ang ginawa ko na lang dito is for collection kasi kung isasali mo ito sa show, maganda lang siya pag yung araw or morning. Pag during night time matulog mong itong dahon, so pangit na siyang tignan. So for this morning, ito lang ang masishare ko. Itong mga podocarpus ko ayusin ko pero hindi ko na masali sa video ko ngayon for sharing. So I just sharing na
So mahilig tayo sa bonsai, kahit anong klaseng kahoy basta nandun sa ating paligid lang, tapos hindi tayo mahirapan na magkuha. Like this one, acacia, kasi ang dami ditong mga, iwan ko, nadala yata sa ibon. Kasi marami mang nagsusulputan dito sa aming lupain. Tapos yung iba naman, ginawa ko ng tinanim ko sa palanggana. So ito na ang mga nangyari sa tatlong naiwan dito na acacia bonsai materials ko. This one, ito ang pinakamalaking puno. Yan. So, for this morning, ito lang ang masishare ko with my sampalok there na kailangang iripat. This acacia, ang aming dahon dito, ang laki ng dahon, and the podocarpus. So, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye-bye.